nanay. Ngayon, titingnan natin kung nandito si nanay niya para mabigyan natin ng bigas. Samahan niyo ako. Mga hindi pa nakasub sa akin dyan, paki-sub naman ang aking channel, Kalingap Eugene. Paki-like din po at share ang mga video natin. Good morning. Kayo ba yung nanay ng na-interview ko? Opo. Mga bata? Opo. Okay ko na yung bahay nila. Baby. Kamusta kayo, nay? Ito po. Anong pangalan niyo, te? Ana Bilin po. Ana Belen. Opo. Ilang taon na kayo, Ana Belen? Ano po ay 38. 38. Ang asawa niyo po? Wala po. Ah, wala. Na ano po siya na nakakulong. Nakakulong? Opo, nung pumunta po kayo dito, hindi pa po siya nakakulong. Opo. Tapos po nung pinalunisan, nakulong po siya dahil pinagtanggulan niya yung kanyang sarili. Binaril po siya, gumanti po siya. Tapos po nauna sa kanya yung nakabaril sa kanyang pumunta sa kampo. Opo. Siya po nakakulong ngayon. Nabalik agad. Opo. Pero yung kaaway hindi nakulong. Hindi po. Aba, ayos ah. At sila pa po ang nagdemanda at nasugatan nga po niya yung kalaban po niya. Pero siya wala naman sugat. Ano po, daplis lang po nung bala ng baril. O, di dapat para silang nakulong. Hindi nga po pinakulong ay. At may kasama po yung kalaban po niya, kasama yung asawa niya. Yun po ang nag-ano doon sa isang tao. Para makulong yung isang tao. Yung ebidensya. Meron siyang kasama. Ay, yung asawa ko naman po sulong-sulo doon sa bundok. At doon po siya palagi ay. At nagtatanim siya doon sa alagang po niya. Ay, yung mahong po yun. Oh. Pag ano ko na, anuhan ko na lang nga po, ganun nga. Siya po ay nakakulong. Hindi may gitsang buwan na po siyang nakulong. Opo, no 17. Dahil may gitsang buwan na kami nakabalik eh. Pinababayaran ko na nga ho yung mga tanim namin para siya makapagpensa. Piyansa. Ay hindi naman pa po binabayaran ng may-ari. Palagi nga pong hinahanap nitong mga bata. Kaya sabi ko nga gusto namin makalabas siya doon. Opo. Saan po siya nakulong? Naandyan pa po siya sa kampo, sa kampo. Rosario po. Kaya pinagkakakitaan ko lang po yan. Mag-ano lang ako ng mga gulay-gulay, magbinta sa palengke. Para lamang po kami mabuhay. Pang araw-araw. Kayo po yung pinapalis na dito? Opo, pinapaalis na po kami dito. At ano nga po ay, inaano na nila po itong lupa. At gagawin nga daw pong manukan ay wala naman po kami pang malilipatan. Tapos nga ako ng asawa ko kaya hindi kami makaalis po. Yung walang paglilipatan. Opo. Eh ang hanap buhay ko nga lang po yung paggugulay-gulay. Binibinta ko po sa palengke pang araw-araw namin. Manalig lang kay Lord. Hingi kayong tulong kay Lord. Para doon sa kaso ng asawa nyo. Pag hinahanap nga po siya ng mga bata, sabi ko lang po, nagtatrabaho yung mga anak, yung kanilang ama. Pag hinahanap sila ng dalawang maliit, hindi ko sinasabing nakakulong po yung kanilang ama. Kung galing kami dito mag-interview, kinabukasan, nangyari yun? Hindi pa po. Nung linggo po kayo linggo, kinabukasan po. Siya po sana mag-aabyad nga para siya mabayaran doon sa mga tanim.
Biyarin sana po niya ng Lunes. Kaso mo nung Lunes ang umaga nangyari po yun. Doon siya barilin. Mm. Tapos nadaplisan lang naman siya. Di siyempre gumanti ho siya. Anong naagaw niya yung baril nung bumaril? Uho. Naitapon nung ano ay nung bumaril sa kanya. Tapos binangkod po niya nung itak yun. Ang ano yung tangkang pagpatay nga ang kaso sa kanya. Kinasuhan ng babae. At yung babae po, barangay tanod pa siya guardians yung mag-asawang yun. Ay, kaya pala. At yung mga pamangkin, ang asawa daw po ng pamangkin ay pulis. Tapos yung isa ay sundalo. Kaya sabi nila malakas daw po ang kapit ng mga yun. Talagang malakas talaga. Ano tayo magawa doon? May sundalo pa, may pulis pa. Yun ang ano nila. Kaya matapang sila dahil meron sasalo sa kalokohan nila. Uho. Kaya mo, pagdasal nyo na lang na sila'y matodas. Tapos kami itinit kung ano-ano chismis dyan ng babae. Sabi ko pag ako naasar-asar sa kanya, ako ko sa kanya. Kaya kung kami hindi nakikialam ng buhay niya, pinapakialaman naman ay buhay namin. Hindi naman ako ano pong nangangapit ba, puro trabaho lang ako dito eh. Para lang kaming mabuhay mag-anak. Tapos ganun pa ang ginawa nila. Ito te. Pabigat. Maraming salamat po. Galing kay Kuya Bal. Opo. Santos Maraming Matubang. salamat po. Ito po kanina po ang kanilang bahay. Nakakalungkot namang mga kalingap. Yun na nga lang tatay ang tataguyod para sa mga anak sa pamilya, yung pang nawawala. Nakulong po, gawa ng self-defense po daw dahil balak siyang patayin. Ang nangyari, siya pang unang nareklamo, siyang kinasuhan ng frustrated homicide. At ngayon po ay nakakulong ang kanyang ama, asawa. Ito po ang bahay nila mga kalinga po. Sira-sira na nga. At gusto na pa po silang paalisin dito. Dahil kukunin na ata ng may-ari ito. Problema, wala silang malilipatan. Sira-sira na. Talagang sa hirap ng buhay. Ang hanap buhay lang yung tinatanim na tinitinda nila para sila may makain. Kaya ang bahay hindi nang paayos. Yan si papa mo, Neng. Yan si papa mo. Ah. Sabihin nyo na lang din ang totoo, no? Para sa mga anak nyo. Ngayon kung nadalaw kayo, sama mo sila. Hindi ko po pinapapasok yung mga bata. Nadalaw po ako. Hindi ko po inisasama sa loob. Bakit? Dahil ano po, ayoko makita yung ama nila nasa loob. Siyempre mamimiss din naman nila yung mama nila. Mhm. Kahit pa paano makita ba? Hindi naman masama yun. Bata pa naman yun eh. Ayaw Hindi po pa naman pati nila yung maunawaan yun eh.
Ayaw po pati nung amang makita na andun siya sa loob. Bili ng ano. Kaya hindi ko sinasama po sa loob. Pero, siyempre, bilang naman, mamimiss din niya talaga yung mga anak niya. Pero, siya na naman nagsabi, hindi, sundin na lang po. Kapitan tayo sa Panginoon, te. Wala tayong kakampi ngayon, kundi Panginoon. Ang Panginoon ay may gagamitin tao yan para sa problema mo. Malay mo, itong mapanood to, mayroong tumulong sa inyo. Mas maganda. Hindi tayo manawagan kayo. Hindi kayo tulong. Humingi lang po akong tulong para sa amin pong pamilya para po makalabas yung aking asawa. Wala po kami ibang pinaghahanap buhayan kundi magbinta lang po ako ng mga gulay sa palengke. Sana po may tumulong po sa amin. Yan po yung mga tinda yung gulay. Opo. Anong talbos yan? Ano talbos? Balinghoy po yan. Sarap ka tayo yan, no? Yung nga pong balinghoyan dyan, ano po siya, nagtanim po noon. Ay di nga po nakapagtanim siya. Yung alaga naman niya doon sa bundok po ang kanyang inaabyan. Nagtanim po siya ng mga punong mahugani saka mga nyug po. Kaya napabayaan niya itong balinghoyan. Ako na lang po ang nagtatanim-tanim para may pampalit. Tapos nga po ganyan na nangyari sa kanya. Kaya hindi na po siya makapagtanim. Tapos po yung mga manok niya sa bundok nawala na. Pati mga gamit niya, yung mga itak niya nawala na. Kinukuha na. Oo. Dapat nag-aapay yun kunin niyo pala. Hindi Pati mga namin manok. alam po kung sino kumukuha. Ay siyempre wala nang lalaki. Matapang na silang kumuha ng manok. Wala na bantay. Wala na po pati itlog ng mga manok namin. Nung punta namin, wala na din po. Mga sisiw, yung dating nakakulong niyan sa mga sisiw, wala na din. Nako po. Iilang piraso na lang nakuha kong mga manok po doon. Pati yung itik namin nakatali, kinuha na rin. Ang natitira na ng gamit po namin doon ay yung mga damit namin, saka yung timba. Wala nang iba natitira po ng gamit. Grabe ang pahirap sa inyo ng tao dito. Bis na maawa sa kalagayan nyo, lalo pa kayong nilubog sa problema. Ang katwiran po na Ilan po anak nyo, te? 4 po. Ilang taon yung panganay? 14 po. 14. Itong bunso? 3 taon lang po. Kapit lang talaga tayo kay Lord, no? Dahil sa problema mo, mahirap talaga. Ngayon kung may magagawa, mapiyansa ng asawa mo, paglabas niya, di mag-ibang lugar na lang kayo. Yun na nga. Hindi na po kami dito muna titira. Pwede kayong umuwi sa inyong lugar, sa iba. Pwede po kami maghanap ng lugar na matitirhan po namin. Huwag lang po siya dito tumira. Sino naman to? Sa Tagarayan po yan, yung purpose po yan. Kaya dito sa lugar na to, wala kayong kakapitan, wala kayong kawawang buhay dito. Eh kung napatay ng mister mo yung isa, dami na kayo. Yun na nga po eh. Papatay hindi kayo ng pamilyang yun. Ubusin kayo nun. Gantihan na lang yan. Buti na lang. Hindi niya masyadong yun. Pinakulong siya.
Ngayon kung makakalabas siya, magagalit din yun. Binakod lang naman po niya nung ano ng itak. Pero ang pangwento nung babae ay tinaga daw. Sabi ko kung tinaga po yun, pahang ang ulo nun. Sabi ko pong gano'n. Dahil matalas po yung kanyang itak eh. Palaging hasa yung itak mo. Pantabas na yun eh. Nakatulog na yung bata. Oh, sige, te, kami magpapaalam na ha. Opo. Papaalam na kami te ha. Opo. Sa siguro makabalik din kami dito, magpalain kami ni Lord na babalik kami ha. Opo. Maraming salamat po. Pero lagi naman nalangin kay Lord, no? Opo. Sana may puwin si Lord na tutulong sa inyo, no? Opo. Dahil ang Diyos nating buhay ay nakikita tayo. Lahat ng pangangailangan, mga problema, alam ng Diyos yun. Kapit lang tayo. Okay, okay po te, God bless po. Opo. Marami pong salamat. Yan mga kalingap, atin pong nakausap si ate. Ang kanyang kalagayan nalaman natin. Ang kanyang asawa po ay nakulong dahil sa pinagtanggol ng kanyang sarili. At sa pagtanggol niya sa sarili, siya pa ina din na papatay doon sa kalaban. Kaya kinasuot siya na prostrate itong message. Napakalungkot na buhay dahil yun lang hanap buhay nila, pagtatanim. Na wala pa yung ama, katulong ng asawa. Ito po yung lugar ng Matundalig. Shoutout po kay Kuya Bal, Ate Edna, at Kalingat Prab, sa lahat po ng viewers, supporter. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. God bless.